panaginip ko'y di ko pinangarap. Panaginip ko'y tungkol sa paano nabuo ang halo-halo. Teka, ano ba naman to? Gusto ko lang naman sanang mapanaginipan ka. Ang tinuturing kong pantasya. Pero sandali, panaginip ko ba'y tunay na walang silbi? O baka isa na rin ako sa nagpapawalang silbi ng tradisyon at kulturang tunay namang matindi? Teka sandali, alam ko naman kung ano ang dapat. Napagtanto kong ito nga'y masaklap na sa panaginip pa tayo nagkaulirat na dapat pa tayong pumikit at mahimbing upang maging tunay na mulat at tuluyang magising. Bumalik tayo sa aking panaginip. Hayaan niyong ibahagi ko detalyeng naganap. Ito ay yaong mga hakbang kung paano gumawa ng timplado at itak na halo-halo at kung paano ang turing ko rito na walang silbi ay maglalaho, kung paano matitikman ang lasa ng pinanday na tradisyon at ipapakita ko na sa ating nakaraan ay marami palang nakabaon. Magsisimula na ako sa unang hakbang. Hindi ito ang hakbang sa iyong tuluyang paglayo, kundi pabalik sa nakaraan na magiging tatak sa pagbabago. Ang unang hakbang, ang paghahanda ng mga sangkap. Katulad ng tumutulong katas ng minatamis na langka at saging, katumbas nito ang nag-uumapaw ng mga hiraya at hiling na kahit magkaiba-iba man ng paniniwala at pinagmulan, katulad ng makukulay na sago at gulaman, ito ay ating samahan ng ube, halaya at nakakatakam na lachitlan. Di hadlang ang pagkakaiba sa bayang puno ng pag-asa at hindi may pagkakaila na ito'y dalangin ng mga ninunong naghanda ng mga sangkap mula sa Kristiyano, lumad o Muslim. Hiling nila naway ating abutin. Ang ikalawang hakbang, ang pag-ayos ng sangkap sa mangkok. Katulad sa kung paano hinulma ni Bathala ang buhay sa mundong ito, sa bayan ng Esperanza ay talagang pinagpala tayo. Napakayamang kulturang maghihintay sa iyo, kulturang naging laman ng kahapon, kitang-kita at damang-dama bago pa man ang inobasyon, sa kung paano sila namuhay na walang teknolohiya. Sa kabila nito ay napanatili ang yaman sa pagkain, pananamit, musika at kalikasan. Ito'y maayos na nakaukit sa kamay ng mga katutubo na kayang humabi ng kagamitan na walang makinarya. Sa kamot, kamanibaligya, halo-halo, bit-bit ang paglaong kagpangandoy na magpabilin ang kaanyag kagagwapa ng orihinal na pagkakaayos ng Esperanza, kung saan nangingibabaw ang pagkakapantay-pantay, bata man o matanda, mayaman o mahirap, matarabang mga sangkap na sa parehong gatas at yelo makukumpleto ang sarap. Naiisip niyo na ba kung anong magiging lasa pagkatapos kung ipakita ang kulay ng tradisyon at kultura? Ito na ang huling hakbang, ang paghahain. Ito hindi basta-bastang paghahatid ng pagkain, ito'y paghahain ng mayamang kulturang ipinagkaloob sa atin na hindi dapat makalimutan, kundi dapat pahalagahan. Kaya't ngayon nandito tayo, handa na ang halo-halo, na simbolo ng samahan at tradisyong pinagtibay ng panahon na sa bawat subo, sa bawat kagat at paglasap ng lasa ay refleksyon ng ating pinagmulan at salamin sa ating patutunguhan. Ang panaginip ko'y tunay palang makabuluhan na sa bawat hakbang ay may kahulugan. Una sa tao, kultura ang sumunod dito at panghuli ang pagpapahalaga nito sa kabila man ng pagbabago, magkaiba man lang namuno, parehong mahuhusay at magaling hanggang sa kasalukuyan. Mayor Junjun, iyo itong pinatunayan. Sinisigurado ang pagiging kalidad ng halo-halo na sa bawat sangkap aasahang maganda ang timplado, katulad sa kung paano nalalasap, tunay at ganap na pagbabago na ang simpleng putahe ay may siksik na nilalaman. Ito'y magiging laan, nakadaang pagyamanin at patuloy na ipagmalaki ang tamis at sarap ng lasa ng tradisyon sa bayang nangunguna sa yaman at kultura. Ipagpatuloy, Batang Esperanza. Isang panaginip nagkalilito. Esperanza National High School.